Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Martin. Taong 1972, Cervantes, Northern Samar. Sa isang liblib na lugar ng Cervantes, merong kilalang matanda dahil sa pag-aalaga ng uwak. Nakatira ito malayo sa baryo at iilang mga tao pa lamang ang nakakakita rito. Ayon kay Martina, magmula noong bata pa siya, usap-usapan na talaga sa kanila ang matandang yon. Pero alam niyo ba, na sa tagal nilang pinag-uusapan ito, tanging pangalan lang nito ang kanilang nalalaman. Maliban doon, nanatiling misteryo na sa kanila ang buong pagkatao ng matanda. Dagdag pa niya na dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't nagkaroon siya ng hangarin na ito ay makausap at makilala. Kung hindi niyo kasi naitatanong, si Martin ang tipo ng tao na hindi pumapayag na magkaroon ng katanungan sa isip niya. Matagal na rin siyang panatiko ng mga antingero, kaya sa kanyang pagtanda, naisip niya na itong si Lolo Artemio ay maaaring isang antingero o hindi naman kaya'y isang makapangyarihang ermetanyo. Paulit-ulit siya noong nagbabakasakali na sa kanilang paghahanap, bibigyan siya nito ng mutya o hindi naman kaya'y medalyon. Dahil sa ganoong kaisipan, ito ang nag-udyok sa kanya na hanapin si Lolo Artemio anuman ang mangyari at maging kapalit nito. Sa pagsapit ng taong nabanggit, nasa edad 25 anyos na si Martin. 3 taon na rin ang nakakaraan magmula noong sinimulan niya ang paghahanap sa matanda. Nasisiraan man ng bait ang turing ng mga nakakakilala sa kanya, hindi yun sapat para tumigil at manahimik siya. Sa halip, kahit walang bumibilib sa kanyang mga ginagawa, nagpatuloy siya na animoy hindi mahalaga para sa kanya ang opinyon ng mga ito. Ang kaso lang, kahit ilang beses na niyang inikot ang mga kabundukan na nasa malapit, hindi pa rin niya mawari kung saan nakatira ang matanda. At sa loob ng 3 taon, ang mga kabiguang yon ay hindi pa rin nahadlangan ang kanyang matinding pag-aasam na ito ay mahanap. At para magawa ito habang napapanatili ang kakarampot niyang pag-asa, palagi siyang kumukonsulta sa tatay niya. Isa kasi ito sa mga taga-baryo na naging saksi sa pag-iral ng matanda. Ayon sa kanyang ama, totoo si Lolo Artemio, ngunit hindi ito basta-bastang mahanap, lalo na kung wala itong kailangan sa'yo. Dagdag pa nito na, ang paghahanap dito ay parang may hahalin tulad mo sa isang butil ng palay na nawawala sa disyerto. Napakahirap hanapin, ngunit merong posibilidad na ito ay matagpuan. Yun nga lang, nangangailangan ito ng matinding sakripisyo at pananampalataya. Mariin din itong inilahad na mas mainam na itigil na niya ang kanyang mga ginagawa, lalo pat marami namang albularyo sa kanilang lugar ang makakatulong sa kanya para maabot ang kanyang pangarap. Subalit kapag naririnig ni Martin ang ganoong dahilan ng tatay niya, agad niyang pinuputol ang usapan nila. Ayaw niya kasing maimpluwensyahan ng ibang paniniwala ang kanyang kaisipan, kaya naman hindi talaga siya mahilig makinig sa opinyon ng iba. Wala rin siyang pakialam kung magalit ito sa kanya, lalo pat nasa tamang pag-iisip na siya. Naunawa naman yun ng tatay niya, kaya hanggat maaari, hindi na rin ito nangingialam sa kanyang mga desisyon sa buhay. Ilang buwan ang lumipas, dahil sa wala naman siyang trabaho, nagpatuloy ang kanyang paghahanap. Wala mang kasama, matapang niyang tinahak ang gubat araw-araw sa pagbabakasakaling makikita niya ang matanda. Ngunit kagaya ng inaasahan, nanatili pa rin siyang bigo. Nakakapanlumo man ito para sa kanya, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa, bagkus habang tumatagal, mas tumitindi ang pagmamalabis niya na ito ay makita.
Ilang araw bago sumapit ang buwan ng Oktubre, sa hindi inaasahang pangyayari, may nakita siyang isang malaking bahay sa paanan ng bundok. Liblib ang lugar na yon at ilang kilometro ang layo nito mula sa kanilang baryo. Wala rin siya roong nakitang mga tao, kaya naman nang masipat niya ang bahay, kinutuban siya na baka ito na nga ang tahanan ni Lolo Artemio. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan niya itong nilapitan habang paulit-ulit na sumasagi sa kanya ang iilang mga katanungan. Ito na kaya ang bahay ng matanda? Sana naman ito na. Wika niya sa kanyang sarili. Maya-maya pa, pagdating niya sa harapan nito, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na nagpapakain sa mga alaga nitong itim na manok. Sa unang tingin, wala naman siya roong napapansing kakaiba. Pero habang tumatagal ang kanyang pagmamasid, dito niya unti-unting nakikita ang mga uwak na sumasabay sa mga manok. Sa itaas din ng bahay, may mga nasipat siyang pugad ng mga ito, kalakip ng iilang mga sisiw na walang patid na humuhuni. Dahil dito, napagtanto niya na maaaring ito na nga ang taong kanyang hinahanap. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang magpang-abot naman ang kanilang tingin ng matanda, bigla yung umisi sa kanya habang kalmadong nagsasalita. Oh, Martin, sa wakas nahanap mo rin ang bahay ko. Napakaswerte mo. Sa loob ng 1 dekada, ikaw ang kauna-unahang bisita ko rito. Maupo ka, anak. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Bungad na wika nito sa kanya habang dahan-dahang lumalapit. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang napaupo sa lumang bangko, alinsunod sa nais nitong mangyari. Halos lahat ng iniutos ng matanda sinunod niya, kaya naman nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap. Ayon kay Martin Pinuno, na bago pa man siya makapagpakilala, nakapagtatakang kilala na nito ang buo niyang pagkatao. Hindi rin nakaligtas ang kanyang mga magulang, gayon din ang mga kapatid niya at ang mga taong malapit sa kanila. Dagdag pa niya na, kahit yun ang unang beses na magkaharap sila ng matanda, parang matagal na panahon na siya nitong kilala. Ang pakiramdam niya noong mga sandaling yon, parang may parte sa buhay niya na nakasama niya na ito sa iisang bubong. Hindi lang niya mawari kung saan at kung kailan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito na rin inilahad ni Lolo Artemio ang lahat ng kanyang sakripisyo sa loob ng ilang taon niyang paghahanap dito. At dahil sa hangarin niyang makilala ito, kung kaya't nagpa siya ito na bigyan siya ng pagkakataon. Mariin din itong inilahad na sa pangkasalukuyan ay hindi ito naghahanap ng disipulo o anumang makakatulong sa kanya. Subalit kung talagang hangad nitong matuto, bibigyan siya nito ng pagkakataon para matupad ang kanyang mga pangarap. Katulad mo rin ako dati, Martin. Nangarap, nagsakripisyo, hanggang sa matupad ang lahat ng kagustuhan ng aking puso. Nakikita ko ang kabataan ko sa iyo, kaya ako na mismo nagsasabi na tutulungan kita. Pero huwag kang umasa na ang gusto mo ang ibibigay ko. Ngayon palang sinasabi ko na, kakontra ko ng iyong paniniwala. Subalit sa kabila nito, kaya kong ibigay ang kapangyarihang inaasam ng puso mo. Yun ay kung magtitiwala ka. Nang marinig niya ang sinabi ni Lolo Artemio, medyo napaisip siya kasi hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng matanda. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na pinaghaharian pala ito ng kadiliman. Ngunit imbis na matakot at masindak, tila bang nagkaroon siya ng pagmamalabis na sumunod sa mga yapak nito. Lahat kasi ng hinahangad niya sa buhay, madaling naipakita sa kanya ng matanda. Pera, kapangyarihan,
impluensya at kung ano-ano pa kayang-kaya nitong ibigay sa kanya. Dagdag pa nito na kung susunod siya sa yapak nito, habang buhay na siyang hindi makakaramdam ng paghihirap. Lahat ng gusto niyang tulungan matutulungan niya at wala siyang milagrong hindi kayang gawin basta inaasam ito ng puso niya. Subalit, para makuha ang ganoong abilidad, kailangan niyang magsakripisyo. Mariin din itong inilahad na hindi lang pawis at dugo ang mawawala sa kanya. At dapat kung talagang nakapagpasya na siya, tanggapin niya ang lahat ng bagay na kanyang makikita at mararanasan. Nang marinig naman niyo ni Martin, hindi niya mapigilang mapatanong kay Lolo Artemio. Sa dinami-rami kasi ng sinasabi nito, wala siyang ni isang maintindihan. Bukod kasi sa masyado ng malalalim ang mga sinasabi nito sa kanya, masyado rin itong komplikado para maunawaan. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, napahagik-gik lang naman ito habang sumasagot ng, mananatili ang misteryo kung hindi ka magdedesisyon. Tandaan mo, wala akong pinahihintulutang pumasok sa buhay ko nang hindi ko nagiging pagmamay-ari. Sigurista akong tao, Martin, kaya bago kita bahagian ng aking lihim, sinisigurado ko munang pagmamay-ari kita. Ano, payag ka ba? Dahil sa sinabi nito, napatahimik siya bigla. Hindi niya kasi maisip kung sasang-ayon ba siya sa nais nitong mangyari o atras siya at uuwi sa kanila. Kalahating oras pa ang dumaan. Marami ng pagdadalawang isip ang sumagi sa kanyang isipan, ngunit sa kabila nito, napilitan pa rin siyang sumang-ayon sa nais ni Lolo Artemio. Ang naisip kasi noon ni Martin, hindi na siya maaaring umatras dahil sa mahaba-habang taon ng ginugol niya para marating ang tahanan ng taong hinahangaan niya. Dagdag pa niya na, mapagkakatiwalaan naman niya ito at nasisiguro rin niyang hindi siya malalagay sa panganib basta ba'y sumunod lang siya sa lahat ng nais nitong mangyari. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang pagsang-ayon, abot langit ang pagngisi nito habang nakatitig sa kanya. Hindi na rin niya nagsalita pa at sa halip na manatili pa sila sa labas ng bahay, inanyayahan na siya nitong pumasok. Pagsarado naman ito ng pinto, laking gulat na lamang niya nang may masilayan siyang mga estatwa ng tao na nagsisilbing lagayan ng sulo. Lahat din ng muebles sa loob ng bahay, gawa sa parte ng katawan ng tao, kaya naman nang makita niya ito, hindi niya maiwasang mabahala. Yung pagkakahulma kasi ng mga ito, akalain mo talagang nagmula sa mga totoong tao. Gayunpaman, kahit nakakatakot itong tingnan, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin hanggang sa maihatid na siya ng matanda sa silid kung saan siya magpapahinga. Bago rin ito tapusin ang kanilang pag-uusap, inabisuhan siya nito na sa susunod na araw, bumalik siya sa kanila para kumuha ng karagdagang gamit. Magpaalam na rin siya sa kanyang mga magulang, gawa ng maaaring yun na ang huli nilang pagkikita sa loob ng 1 dekada. Nang marinig niya ang sinabi nito, mas lalo pa siyang nakaramdam ng pag-aalangan. Subalit sa kabila ng ganoong kaisipan, matapang pa rin siyang nagpatuloy sa paniniwalang ito ang magiging daan para magbago ang kanyang buhay. Pagkasundo naman nilang dalawa, agad na siya nitong iniwan upang magkaroon siya ng maganda-gandang pahinga. Kinabukasan, maaga pa siyang nagising sa kabila ng dami ng kanilang ginawa noong nagdaang araw. Bagaman puyat na puyat pa, pinilit niyang bumaba ng bundok upang makabalik sa bahay nila. Ilang oras lang kasi ang ibinigay sa kanya noon ng matanda, kaya kinakailangan niya ng magmadali. Pagbalik naman niya ng bahay, agad niyang nakita ang tatay niya na nagmamadaling naglalakad papalapit. Pagharap nilang dalawa, seryoso naman yung tumitig sa kanyang mga mata habang nagwiwika ng, "Mali ang desisyon mo, anak.
Huwag kang papayag na maging pagmamayari ni Tandang Artemio. Akala ko ba manghihingi ka lang ng gamit? Anong nangyari? Ba't doon ka nagpalipas ng gabi? Kahit hindi mo sabihin, marami na akong nakilalang niyaya niya. Hindi yan makakabuti para sa iyo, anak. Bumalik ka ron. Gawin mo ang dapat mong gawin at umuwi ka ngayong hapon. Pasensya ka na, pero hindi ko pinahihintulutan na kumuha ka ng kahit isang gamit. Kapag ginawa ko yan, parang ako na mismo ang nagtulak sa iyo patungong impyerno. Nang marinig ni Martin ang sinabi nito, bigla siyang napahinto sa paglalakad, gawa ng napagtanto niya na marami palang nalalaman ng tatay niya ukol sa pagkatao ng matanda. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang isa sa pinakatago-tago nitong sikreto. Ayon sa kanyang ama, hindi lang siya naging sakse sa pag-iral nito, bagkus kabilang din siya sa mga taong hinihikayat nito na maging ari-arian. Masaya ang mga naging unang araw niya sa ilalim ng poder ng matanda, ngunit habang tumatagal, dito niya nakikita ang madilim nitong lihim. Bagay na sa katagalan, nagpasya siyang ito ay kondenahin at kalaunay talikuran. Pagtatapat pa nito na, kabilang sa kanyang mga naging trabaho noon, ay ang pag-aayos ng mga labi nitong ginagamit sa mga muebles at ang pagluluto ng masasarap nitong pagkain. Subalit kahit gaano man kasarap ang mga putaing inihahanda, hindi ito angkop para kainin ng isang ordinaryong tao. Nabanggit din ito na mag-iisang taon niyang tiniis ang ganoong pangyayari hanggang sa makakita na siya ng pagkakataon para tumakas. At nangyari lamang ito noong may nakalabang albularyo si Lolo Artemio. Magmula rin noong nakalayo doon ang tatay niya, kailan may hindi na nito binanggit pa ang naging ugnayan nila ng matanda. Wala na rin siyang pinagsabihan ng pangalan nito at ito rin ang pangunahing rason kung bakit sinusubukan niyang pigilan itong si Martin. Ang kaso lang, dahil sa katigasan ng kanyang ulo, naging bigo ito. Nakakapanlumo man ng ganoong katotohanan, alam ng kanyang ama na wala na itong magagawa pa para maituwid ang lahat ng pagkakamali niya. Gayunpaman, kung makikinig ang kanyang anak sa kahuli-hulihan niyang pakiusap, maaaring mabago pa nito ang lahat. Dahil sa sinabi nito, dito na siya unti-unting nakukumbinsi. Maging siya man kasi, aminado na totoo ang lahat ng sinabi ng tatay niya dahil sa kanyang mga nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, nang akmang sasagot na siya, may mga narinig siyang tinig na biglang bumulong sa isip niya. Ang tinig na yon ay kaboses ng matanda, kaya naman pansamantala nitong naagaw ang kanyang atensyon. Nang mapansin ito ng kanyang ama, pinilit siya nitong kausapin, ngunit sa kasamaang palad hindi na siya nakasagot pa. Martin, anak, huwag kang makikinig sa tampalasang yan. Kaya kanya pinangakuan ay dahil sa desperado na siyang makahanap ng taong maninilbihan sa kanya. Kung itatakwil mo siya, mamumuhay ka ng payapa at naaayon sa lahat ng iyong kagustuhan. Sa ilalim ng kanyang pudar, anak, wala kang karapatan at kalayaan. Pangkukumbinsi ng tatay niya. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya umimik pa. Ang tanging nasa isip na lamang niya noong mga sandaling yon ay kung papaano pagsilbihan ng matanda. Dahil dito, minabuti niyang umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam. Masakit man ito para sa kanyang ama, pinili nitong sundin ang kagustuhan niya. Di nagtagal, nang makalabas na siya ng baryo, tsaka pa lamang bumalik sa normal ang kanyang kaisipan. Pagkatapos nun, tsaka pa lamang niya naunawaan ang mga pangyayari. Ngunit sa kabila nito, wala na rin siyang nagawa para sundin ang kalooban ng kanyang ama. Ang pakiramdam niya kasi, nasa ilalim na siya ng mahika ng matanda. Kaya kung tututulan niya ang mga bagay na nais nitong mangyari, hindi malabo na siya ay mapahamak. Pagbalik niya sa tahanan nito,
Bumungad yun sa kanyang nakaupo sa malaking upuan kasama ang iilang kababaihan. Matapos naman niya itong masipat, napansin din niya na halos lahat ng inaasam niya nasa loob na ng pamamahay nito. At dahil dito, mas lalo pa siyang napako sa puder nito. Dumaan pa ang mga araw. Lahat ng kasalanan paulit-ulit na niyang ginagawa sa bahay na yon. Ayon sa kanya, taliwas sa mga sinabi ng tatay niya, hindi nakakaburyong sa tahanan ng matanda. Kung isipin, napakasaya nga sa lugar na yon, kaya halos wala na siyang hahanapin pa. Ang kaso lang, habang tumatagal, tila bang hinahanap niya ang dati niyang buhay. Minsan nararamdaman niya ito, pero kapag nakakausap niya na si Tandang Artemio, lahat yon nawawala. Dagdag pa ni Martina, magaan ang trabaho sa loob ng bahay, gawa ng maliban sa pagsasanay, tanging pagsasalansan lang ng mga karning baboy sa kusina ang kanyang pinagkakaabalahan. Akala nga niya ganun lang yun kadali, pero habang patagal ng patagal ang pananatili niya rito, unti-unti nang namumulat ang kanyang ikatlong paningin nang hindi niya namamalayan. Isang umaga nagulat na lang siya nang may makita siyang kamay ng bata sa niluluto niya. Dala ng pagkagulat, naitapon niya ang laman ng kaldero na siya namang agarang narinig ng matanda. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, seryoso siya nitong tinanong ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad niyang ipinagtapat ang tungkol sa nakita niyang kamay ng bata mula sa niluluto niya. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, bigla itong napangiti habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag kang matakot, anak. Alam mo, magandang balita yan para sa atin. Ibig sabihin na imulat mo na ang iyong ikatlong paningin. Hindi ba't sabi ko sa iyo noon pa, kakontra ng Panginoon ang aral na aking dala? At ang mga taong nasa labas ng puder ko, pagkain ang turing ko sa kanila. Hindi ko itatanggi ang iyong mga nakita, sapagkat kailangan mong malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, dahil lahat ng serbisyo mo dati, papalitan ko ng magandang buhay na pinapangarap mo." Matapos naman itong makapagsalita, sa halip na paglutuin pa siya nito, inabisuhan siya nitong sumunod hanggang sa marating na nila ang isang lumang imbakan na halos ilang metro ang layo sa bahay. Kagaya ng tahanan ni Lolo Artemio, nakakubli rin ito sa napakasukal na kakahuyan. At kahit nga matagal na siya sa tahanan nito, hindi niya maipagkakaila na yon ang unang beses na makita niya ang imbakan. Pagpasok naman nila sa loob, dito niya nakita ang mga taong nakagapos sa bawat parte ng dingding. Metro lang ang pagitan ng bawat isa, kaya naman umabot ito sa 50 katao. Bawat isa sa mga biktima, nagmula sa malalayong baryo upang hindi ito makapagdulot ng takot sa mga karatig lugar. At sa estado rin ng mga ito, parang matagal na yun doon, animoy naghihintay ng kanilang oras kung kailan sila nito papaslangin. Sa pinakadulong parte rin ng imbakan, may nakita siyang 2 kalbong lalaki. Malalaki ang katawan nito, tapos marami itong tahi sa kanilang mga balat. Nanlilisik din ng mapupula nitong mga mata at meron itong mahahabang balahibo sa likod nila. May hawak-hawak din itong mahabang patalim na halos iilang sentimetro ang kapal. Wala siyang ideya kung saan ito ginagamit ng mga nilalang, ngunit malakas ang kanyang kutob na ginagamit nila ito sa pagpatay ng tao. Matapos naman niyang masilayan ang mga nilalang na yan, dito'y pinakita sa kanya ng matanda kung papaano yun kumatay ng kanilang mga pagkain. Pagkarinig naman ng 2 sa utos, agad itong kumuha ng biktima, sabay pahiga nito sa isang malaking tadtaran. Unang ginawa ng mga mangangatay, pugutan yun ng ulo bago simulang kunin ang mga laman loob nito.
Madali lang ang proseso ng kanilang pagkatay, ngunit napakahirap nung gawin para kay Martin. Hindi niya kasi sukat maisip ang pakiramdam kapag kumakatay ng kapwa niya tao. Maya-maya pa, nang magutay-gutay na ito ng mga berdugo, isinilid nila ito sa bayong bago ibigay sa kanya. Pagkatapos nito, umuwi na silang dalawa. Kinagabihan nun, dito na rin nagsimula ang pagsasanay niya. Unang araw pa lamang pero ipinakita na sa kanya ni Lolo Artemio ang totoong anyo nito. Ayon sa kanya, na sa unang tingin, mapagkakamalan mo itong demonyo dahil sa sagwa ng itsura nito. Nakakapangilabot din yun kung titingnan. Kaya naman sa unang pagpapalit anyo nito, hindi niya napigilang mapakaripas ng takbo. Subalit kalaunan, nang medyo masanay na siya, unti-unti na rin itong naging normal sa kanya. Ayon kay Martin Pinuno, gabi-gabing umalis ang matanda para maghanap ng mga albularyo at antingero. Ang mga taong yon ang pangunahin nitong pinagkakaabalahan dahil sa pamamagitan nito, nagkakaroon nyo ng kasiyahan. Kapag kasi nakadukot na ito ng isa, dadalhin niya yon sa lugar nila tapos aalokin ng duelo kapalit ng kalayaan nito kung sakali mang magagawa siya nitong matalo. Ngunit kapag nabigo ang katunggali nito, kamatayan ang naghihintay para sa kanya. Lahat din ng armas at mutya ng mga antingerong kanyang nakukuha, iniipon niya ito at ilang gabi niya yung dinadasalan upang malason ang mga gabay na naninirahan sa loob nito. Sa ganoong paraan, nakakalikom ito ng mga panibagong gamit na siya namang malimit nitong ibigay sa kanyang mga kapanalig. Katunayan, yun din ang naging daan upang magkaroon si Martin ng malalakas na uri ng mutya kahit wala pa siyang kaide-ideya sa lihim na karunungang itinatatak nito sa utak niya. 8 buwan niyang nasaksihan ng ganoong pangyayari at sa katagalan parang baliwala na rin ito sa kanya. Dala ng matagal ng pananatili, may isa sa mga kababaihang alaga ng matanda ang nakatuluyan niya. Ito ang naging kasama niya sa lahat ng oras upang masigurong hindi siya malulungkot kahit malayo siya sa kanyang pamilya. At habang tumatagal, unti-unti na rin niyang natatanggap na yun na nga ang buhay na nakatadhana para sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na sa likod ng ganoong sitwasyon, merong isang taong hindi sumuko sa paghahanap sa kanya. At ito ay walang iba, kundi ang tatay niya. Kalaunan, nang matagpuan na nito ang pamamahay ni Tandang Artemio, matyaga itong nagmasid ng ilang araw hanggang sa dumating ang gabi na kanyang pinakahinihintay. Kagaya ni Martin, bitbit ng kanyang ama ang mutyang ibinigay din dito ng matanda. Yon ang kanyang pinanghawakan sa paniniwalang isa ito sa magiging daan upang siya ay magtagumpay. Pagsapit naman ng nakatakdang gabi, habang payapa silang nagpapahinga sa loob, dahan-dahan na yung lumapit. Kalkulado ang mga kilos nito hanggang sa matagumpay itong nakapasok sa loob ng bahay. Kaya yun naging posible nang hindi ito nararamdaman ng mga bantay ay dahil sa mutya ng kadlagan na pagmamay-ari nito. Isa yung uri ng mutya na nakukuha lamang sa malalaking baging na may malambot at madulas na balat. Malimit itong nakikita sa gubat na may katabing ilog. Berde rin ang kulay ng balat nito, tapos kilala itong tahanan ng mga ahas. Ang pangunahing abilidad naman nito, itago ang presensya na nagmamay-ari sa kanya sa lahat ng panganib sa paligid. Wala ring tunog ang mga kilos nito, kaya hindi alintana ng kanyang ama ang ingay na nalilikha nito habang naglalakad yun papalapit. Gayunpaman, kahit nakatuon sa pangkubli ang mutya ng kadlagan, meron pa rin itong kahinaan. At yun ay walang iba, kundi ang makita ka sa pamamagitan ng mga mata. Sa oras na may makasilay sa'yo,
hinding-hindi ka na mawawala sa kanilang paningin. Yun din ang naging rason ng kanyang ama kung bakit gabi ito umatake. Pagpasok nito sa loob, dali-dali nitong hinanap ang kanyang kinaroroonan. Hindi man yun naging madali, kalaunan ay natagpuan pa rin nito ang kanyang silid. Pagbukas naman ito ng pinto, bigla nitong inihipan ng tigalpo ang kanyang kinakasama, sabay sapilitang pagpabangon. Noong una medyo nagpupumiglas pa siya, pero nang maaninag niya ang mukha nito, dito na siya dali-daling sumunod. Nung makita niya kasi ang tatay niya, nanumbalik ang pag-asa na kailan may hindi na niya inaasahan pa. Maya-maya pa, paglabas nila ng silid, iniabot nito sa kanya ang mutya ng kadlagan habang nagwiwi ka ng, "Tumakbo ka, anak. Huwag na huwag kang lilingon. Bilisan mo. Bilang lang ang oras natin." Nang marinig niya ang sinabi nito, nagdalawang isip pa siya na yon ay tanggapin, pero hindi naglaon. Napilitan na rin siyang ito ay kunin matapos nilang marinig ang malalakas na atungal ni Lolo Artemio. Dahil dito, agad namang napabunot ng sundang ang tatay niya habang mabilis na naglalakad kasama siya. Ang kaso lang, paglabas niya ng pintuan sa likod ng bahay, bigla itong sumara. Sinubukan niya pa itong buksan pero hindi na ito naging posible dahil sa lakas ng puwersang nagpapanatili rito. Kalaunan, may nakita na rin siyang mga nilalang na dahan-dahang lumalapit sa bahay. Dahil dito, kung kaya't wala na rin siyang nagawa kundi ang sumuot sa talahiban. Ilang metro mula sa bahay na yon, tahimik siyang nagmasid, pilit na nagbabakasakali na lalabas dito ng buhay ang kanyang ama. Subalit, pagkaraan lang ng 10 minuto, nakita niya itong bit-bit ni Lolo Artemio habang naliligo na sa sarili nitong dugo. Wala na rin itong hawak na armas, kaya pagbitaw dito ng nilalang, agad itong nilapa ng napakaraming mga aswang. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi niya na nakita pa ang labi ng tatay niya. Matapos nun, dala ng matinding takot, kahit gustong-gusto na niyang lumayo sa lugar, di niya ito magawa. Buong magdamag siyang nakikipagpatintero sa mga nilalang hanggang sa sumapit na ang sumunod na araw. Kung hindi pa nga tumama ang liwanag ng araw sa kalupaan, hinding-hindi pa siya tatantana ng mga nilalang. Awa naman ng Diyos, nakalayo siya sa tahanan nito nang walang kahit na anong galos sa katawan. Yun nga lang, para matupad ang ganoong pangyayari, kinakailangan niyang isakripisyo ang buhay ng tatay niya. Magmula noon pinuno, ang pangalang Artemio ay kinatakutan na lalo sa lugar nila. Hindi na rin naging misteryoso ang pagkatao nito, gawa ng si Martina na kapagpatunay ukol sa totoong buhay at pagkatao ng demonyong si Lolo Artemio.